Miss Ignacio, this is so sudden, gulat na may halong lungkot na sambit ni Ma'am Elaine. Sinubukan niya akong kumbansihin na huwag mag-resign at nag-offer pa siya na taasan ang sahod ko pero humindi ako. Ayoko na kasing makita si Hunter. Iyon ang dapat gawin para tuluyang mawala ang koneksyon namin sa isa't isa. Kung ayaw niyang lumayo sa akin, ako ang lalayo. Nasaktan ako at nasaktan namin pareho ang asawa ni Hunter. Pareho lang niya kaming ginago. Yumuko ako habang nakatayo sa harapan ng desk ni Ma'am Elaine. Gusto kong umiyak. Wala kasi akong masabihan sa problema kong ito. Hindi ko nga masabi kay Abby ang tungkol sa mga nangyari sa akin, dahil wala siyang alam na may kasintahan ako. Hinawakan ni Ma'am Elaine ang kamay ko na nasa desk at hinaplos. May nagawa ba kaming mali? May nangyari ba sa party, Iha? May nagawa ba ang anak ko sa iyo? Kinagat ko ang ibabang labi ko at nagangat ng tingin sa kanya. Kita ko ang pagsusumamo sa mata ni Ma'am Elaine. Hindi po, ma'am, tanggi ko. Mabait po kayo ma'am at wala sa mga sinabi mo po ang rason kung bakit ako magre-resign sa trabaho. May mas malalim pa akong dahilan ma'am at hindi ko yun masasabi sa inyo. Kaya salamat po sa lahat, ma'am. Naging maganda ang buhay ko dahil na rin sa mabuti niyong puso. Tumango si Ma'am Elaine at unti-unting binitiwan ang kamay ko. Matamlay siyang umupo pabalik sa swivel chair at tiningnan ako. Kumirot ang puso ko dahil mahirap bitawan ang trabaho na napamahal na sa akin. Pero kailangan kong magsakripisyo para sa ikatatahimik ng iba. Kailangan ko munang magpakalayo at baguhin ang buhay na wasak na. Gusto kong ayusin ang buhay ko, mga desisyon ko sa buhay. Kabit ang ina ko at ako rin. At sa tuwing naiisip ko na ganun nga ako, naging katulad niya, kumikirot ang puso ko. Hindi ko matanggap na pareho kami ng kapalaran kahit palagi kong sinasabi sa sarili ko na hindi ako susunod sa yapak niya. Sige, Iha, salamat din sa serbisyo mo, aniya at malungkot akong nginitian. Pero kung magbago ang isip mo, bumalik ka. Alam mo ang numero ko at malugod kitang tatanggapin ulit kapag nangyari yun. Iyon ang huling sinabi ni Ma'am Elaine bago niya in-approve ang resignation letter ko. Mostly kasi, aabutin pa ng weeks ang approval pero sa akin ay naging madali lang dahil nagmakaawa na ako. Gage, hindi ako makapaniwala. Bakit? Tanong ni Abby sa akin habang nililigpit ko ang mga gamit ko sa lamesa. Hindi ko siya sinagot at nagpatuloy sa ginagawa. Aba, Gaga, iiwan mo ako rito. Ano ba ang problema mo at bigla-biglaan na lang ang lahat? Huminga ako ng malalim at nilingon ang kaibigan ko na litong-lito pa rin sa mga nangyayari. Abby, kailangan ko munang ayusin at hanapin ang sarili ko. Kinuha ko ang mga nakadisplay sa table at inilagay sa loob ng kahon. Ang dahil, nagtatampong sambit niya, bakit mo pa hahanapin sarili mo? Tumingin ka lang sa salamin, makikita mo sarili mo. Tsaka, bakit mo kailangan ayusin sarili mo? Maayos na nga buhay mo rito sa GRMA. Ngumuso ako at nilapitan siya. Sorry na, Abby, kailangan, soon, sasabihin ko rin sa'yo. Niyakap ko siya at kinuha na ang kahon sa lamesa tsaka lumabas na sa opisina. Sinundan niya pa ako at tinawag ang pangalan ko. Catherine, Miss Guerrero, please go back to your work. Umawang ang labi ko nang marinig ko ang sinabi ng head na mukhang inis na inis na. Malungkot kong nilingon si Abby at ninusuan siya. Sige na, aalis na ako. Ngumiti ako sa kanya bago ko siya tinalikuran. Hi, Ma'am Catherine. Bati ng security guard at binuksan ang glass door. Thank you po, Manong Choi. Last day ko na po ngayon, sambit ko at inayos ang kahon na muntik ng mahulog sa sahig. Nginitian at binati ko rin ang ibang mga empleyado na pumapasok. Nanlaki ang mata ni Manong sa narinig. Hala, ma'am, nag-resign kayo. Tumango ako at lumabas na. Tricycle lang naman ang sinasakyan ko kapag uuwi sa inuupahan ko kaya madali lang sa akin ang makahanap. Pero habang naglalakad ako patungo sa may parking lot ay aksidente akong nabangga ng isang babae na tila nagmamadali kaya nahulog ang kahon at kumalat sa sahig ang nasa loob. OMG! Tili ng babae at agad akong yumuko para pulutin ang mga nahulog. I'm so sorry. Nanigas ako sa aking kinatatayuan at napatingin sa babae na pinupulot na ngayon ang mga gamit na nahulog sa sahig. Bumilis ang tibok ng puso ko at napalunok. Siya lang naman ang asawa ni Hunter. Nataranta akong lumuhad upang pigilan siya sa kanyang ginagawa.
Ako na po, ma'am. Nanginginig kong sambit sabay pulot sa ibang gamit at nagmamadaling inilagay sa kahon. Nagangat siya ng tingin sa akin sabay ngiti. Hindi ko maiwasan ang mamangha sa kanyang kagandahan at hindi ko akalain na ganitong babae ang hindi minahal ni Hunter. Sobrang ganda niya at mahinhin. It's okay, miss. It's my fault. At nagpatuloy siya sa pagtulong sa Kin sa pagpulot. Nahadyap ng paningin ko ang kanyang kaliwang kamay at nakita ko na may singsing siyang suot. Natulala ako saglit at kung hindi lang siya tinawag ng kaibigan niya ay baka naulol na ako sa sobrang pagkatulala. Sam, what the hell are you doing? Narinig kong tanong ng isang babae. Umalangaw-ngaw ang kanyang boses sa buong paligid at pati ang ibang tao na naglalakad lang papalabas at papasok ay natigilan saglit at napatingin sa amin. Nang matapos ay agad kong kinuha ang kahon at tumayo. Nakayuko ako at hindi na makatingin sa kanila. I helped her. Nabangga ko kasi siya kaya tumulong ako, aniya sabay bilang sa akin. Sorry talaga, miss. Tumungo ako at nakita ko na tinaasan ako ng kilay ng kanyang kaibigan na ngayon ay sinusuri ang kabuuan ko bago niya binalingan ang asawa ni Hunter. We should go, Sam. Hunter is waiting. Umawang ang labi ko nang marinig ko ang pangalan ni Hunter. Nandito ba siya? Bakit hindi ko siya nakita? Oh, yes. Muntik ko nang makalimutan. Lumingon siya sa Kin. We need to go. I'm sorry, ulit. Kumaway siya sa Kin bago nagpahila sa kanyang kaibigan. Sumikip ang dibdib ko nang mapatanto ko na wala siyang alam sa mga nangyari sa paligid niya. Hindi ko inaasahan na makikita ko siya at nakabanggaan ko pa. Mas lalo lang akong nakonsensya. Kailangan ko nang umalis. Kailangan ko nang umalis sa lugar na ito. Nang makarating na ako ay dumiretso ako sa kama at binagsak doon ang kahon. Humiga ako saglit at sinilip ang phone ko. Umawang ang labi ko nang makita ko na may 35 missed calls galing kay Hunter. Napalunok ako at in-off ang phone. Kinuha ko ang battery ng phone ko at inilagay sa kahon. This is for the best. Maghahanap na lang ako ng bagong trabaho sa malayong lugar. Kailangan ko rin kasing padalhan ng pera si mama kahit galit siya sa Kin. Iha, hindi ka man lang nagbuwan dito, paghihinayang nasambit ni Aling Nena at bumaba ang tingin niya sa malito ko na nasa may pintuan. Nagpaalam kasi ako sa kanya na aalis na ako at sinabi ko rin na hindi ko nakukunin ang advance payment ko dahil kahit papaano ay tumira naman ako rito. Opo, ani ko at inayos ang damit. Maghahanap kasi ako ng ibang trabaho tsaka uuwi rin ako sa lugar namin, hindi nga lang sa bahay namin. Nakita ko ang awa sa kanyang mga mata. Hindi ko maiwasan ang malungkot. Kaawa-awa pala ako. Sakay lang ng bus ay bamiyahe ako patungong Badyan. Ilang minuto lang ang naging biyahe bago ako nakarating sa lungsod. May plano akong bisitahin ulit si mama ngunit alam ko na sisigawan lang ako noon at palalayasin. Dumiretso ako sa sima kung saan maraming namamasada na bangka patungong Badyan Island. Doon ko kasi balak pumunta kahit wala akong kaanak doon. Parte pa rin naman ng Badyan Island ngunit isla nga ito at hindi karamihan ang naninirahan dito. Resort lang ang tanging pasyalan doon pero baka sa islang yun ako makakahanap ng bagong trabaho at bagong matutuluyan. Ganda, pa-isla ka? Biglang tanong ng isang binata habang inaayos ang lubod ng bangka. Oo, sagot ko agad at sinilip ang bangka na nilapitan ng binata. Nakita ko ang galit sa kanyang mukha nang marinig niya ang sagot ko. Tamang-tama, aalis na kami. May kasama po kayo, dalawa po kayo sa bangka ko. Ngumuso siya at may tinuro sa likuran ko. Kathy, fair na. Kinuha ng binata ang malito ko at unang sinakay sa bangka bago niya ako ay nalalayan na makasakay. Isang babae na maputi ang kasama ko at tingin ko ay taga rito lang siya dahil panay ang kwentuhan nilang dalawa ng binata habang bumabiyahe kami patungo sa Badyan Island. Sobrang linaw ng tubig at parang gusto ko tuloy maligo. Baka nga maliligo ako pagdating ko. Pero bago yun mangyari, maghahanap muna ako ng matutuluyan at trabaho dahil baka mamamatay ako sa gutom. Ano naman ang trabaho na available? Housekeeping. Sana mayroon para makapag-apply ako. Tumangala ako sa kalangitan at pumikit. Maybe this island will be my new beginning. Maybe this island will help me forget about him. And maybe this island will be my comfort and my new home. Welcome to Badyan Island, Iha.
Nagulat ako nang may nagsabit ng bulaklaking kwentes sa akin nang makapak ako sa buhangin. Nagtataka ako dahil masaya nilang sinasalubong kung sino man ang dumarating sa isla nila. Kadalasan ay ang mga matatanda. Hinawakan ng isang matanda ang braso ko. Alam kong nalilito ka, Iha, pero ito ang pagbati namin sa aming mga bisita. Taga-syudad ka ba, Iha? Agad akong umiling at nakita ko ang binata na nilapag sa buhangin malapit sa akin ang malite ko. Hindi po, sagot ko. Taga-Badyan lang din po ako. Sinuyod ko ang aking tingin sa buong isla at masasabi ko na malinis at maganda ang isla. Sagana sa dagat, sagana rin sa mga punong kahoy. Masasabi ko na para itong paraiso. Ano ang ginagawa mo rito, Iha? Nilingon ko ang matanda na nakatingin pa rin sa akin. Napansin ko na maputi ang kanyang buhok at medyo kulubot na ang balat pero hindi pa rin maipagkaila na maganda siyang matanda. Siguro, maganda siya noong dalaga pa siya. Narito ako para maghanap ng trabaho, pag-amin ko. Tsaka gusto ko pumamuhay ng tahimik. Tingin ko ito ang magandang lugar para sa akin. Talaga ba? Masayang tanong niya. Tumungo ako. Nako, tamang-tama at may ka sa resort na naghahanap ng mga housekeeper pero, huminto siya sa pagsasalita at pinasadahan ako ng tingin. Hindi bagay sa iyo ang maging housekeeper, Iha, masyadong kang maganda. Uminit ang pisngi ko dahil sa sinabi niya. Pero, wala naman po yun sa ganda. Talagang nangangailangan lang po ako ng trabaho tsaka hindi po ako mayaman, pagpapaliwanag ko. Tumango-tango siya. Sige, Iha, pero may matutuluyan ka ba? Pinasadahan ko muli ng tingin ang buong isla. Hanggang ngayon ay narito pa rin kami sa daungan. Nakatayo at nag-uusap. Wala po, sagot ko agad. May alam po ba kayo? Oo, Iha, marami. Uupa ka. Tumango ako at kinuha ang malita para buhatin. Mabuti at pinakawalan na niya ako sa pagkahawak. Huwag ka nang mag-abala, Iha. Pagpigil sa akin ng matanda. Nilingon niya ang isang binata na nasa edad 15. Iho, halika rito, tulungan mo si Miss. Tumango ang binata at nagmadaling lumapit sa pwesto namin. Nilingon ko ang matandang ginang nang hinawakan muli ang kaliwang braso ko. Halika, Iha, Teresita, may uupa na naman. Baka naman may bakante ka pa riyan, pasiga na sambit ng matanda habang nasa harapan kami ng isang kawayan na gate. Lumabas agad ang isang hindi katandaan na babae. Hula ko ay nasa 40 plus pa ang edad. Mukha siyang bagong gising dahil buhaghag pa ang kanyang buhok. Nang makita kami ay nagmamadali siyang tumakbo palabas at nagmamadaling binuksan ang gate. Hala, magandang araw. Hali kayo, pasok. Nahuhulaan ko na simple lang ang mga pamumuhay dito. Ang bahay ay gawa sa kahoy at semento. Matibay ang mga materyales at sobrang creative pa sa design kaya nagmumukhang marangya. Ito yata ang popahan. Nang makapasok kami sa loob ng bahay ay halos hindi ko mayapak ang sapatos ko dahil sa gulat. Tiles ang sahig at may kisame pa. Maganda ang loob at sobrang linis pa. Nakita ko rin ang ibang kababaihan na nagtatawanan sa may lamesa. Tingin ko, isa sila sa mga umuupa. Umupo kayo rito, pasensya na. Narito pa kasi sila, night shift ang mga yan. Pagkwento niya at inilahad sa amin ang upuan. Nagpaalam siya saglit dahil may kukunin kaya kaming dalawa ng ginang na nagdala sa akin ang natira. Naririnig ko ang mga tawanan ng mga kababaihan. Siguro ay magkaibigan ng mga ito. Hinila ako ni Ginang, at pinaupo sa tabi niya. Ang binata na inuutusan niya ay pumasok din at nilagay sa harapan ko ang malita. Salamat, tumango lang sa akin ang binata at lumabas na. Iha, maganda ang lugar namin at peaceful. Bihira lang din ang krimen dito dahil isla. Tsaka presko ang hangin. Mabait din ang mga constables, lalong-lalo naman ang kapitan. Tumango-tango ako. Kung politika ang pag-uusapan, si Hunter ay may ganong klaseng pamilya. Hunter Vanderbilt's family is a well-known politician in the whole Cebu. At masasabi ko na maayos ang kanilang pamamalakad. Bumalik ang babae na may dalang susi na inikot-ikot ng kanyang daliri. Halika, Iha, may bakante pa kaming kwarto. Ipapakita ko sa iyo. Tumango ako at tumayo. Nilingon ko ang ginang at nagpasalamat sa kanya tsaka hinila na ang aking malita. Sumunod ako sa babae at sa huling pintuan kami huminto. Binuksan niya ang pinto at naunang pumasok. Umawang ang labi ko nang makita ko ang magiging kwarto ko.
Mas maganda at mas malaki pa kumpara sa dating inuupahan ko. Simple lang siya, may cotton, may electric fan at may banyo rin. Mura lang ang buwan dito dahil lahat ng uupa ay pamilya na ang turing ko. Ngumiti ako sa kanya at pumasok na rin. Salamat po. Kinabuksan, sinamahan ako ni Aling Krisa. Siya ang nagdala sa akin dito kahapon at nagpakilala siya sa akin. Tawagin ko raw siyang Tia Chris. Sinamahan niya ako patungo sa sinasabi niyang Casa Resort. Mabuti at handa ako sa lahat dahil hindi ko na kailangan mataranta. Kyla, halika nga rito. Tawag ni Tia Chris sa isang babae na naglilinis ng pool. Nakarating na kami sa may resort at masasabi ko na maganda siya at malaki. Marami rin akong turistang nakikita. Natigil sa paglilinis ang babae at kunot noong lumapit sa amin. Magandang umaga. Ano po yun, Aling Chris? Tanong niya sabay tingin sa akin. Lumapit si Aling Chris sa may bakal ng gate at kumapit. May hiring pa kayo sa housekeeping di ba? Tumango ang babae at nagtataka kaming tiningnan. Hinawakan ni Tia Chris ang braso ko at hinila papalapit sa kanya. Ito kasing si Catherine ay mag-a-apply. Umawang ang labi niya. Hala, Aling Chris, salamat. Bumaling siya sa akin at tumango. Pasok kayo, narito ang manager, baka sakaling matanggap ka agad. May dala ka bang resume? Tumango ako at ipinakita sa kanya ang envelope. Sige, dito kayo dumaan. Konti pa lang ang bisita dahil maaga pa, aniya at tinalikuran na kami. Hindi ko alam na ang pagpunta ko rito sa islang ito ay isang blessing. Natanggap agad ako, nakakilala ako ng mga bagong mukha at bumalik muli ang sigla sa akin. 2 taon na ang nakalipas at maraming nagbago. Pero kahit ilang taon na ang nakalipas, may isa pa rin na hanggang ngayon ay hindi nagbabago. At iyon ay ang pagmamahal ko sa kanya. Sa tuwing malungkot ako ay siya agad ang naiisip ko. Kamusta na kaya siya? Maayos na ba ang pamumuhay nila ng asawa niya? Minahal niya kaya ang asawa niya? Wala na akong balita sa kanya at ayokong makibalita. Kahit anong sikap ko nakalimutan siya ay hindi ko pa rin magawa dahil may nagpapaalala pa rin sa kanya. Gusto ko nang makalimot para magiging masaya na ako sa kung anong meron ako. Our relationship, our beautiful memories, and our bad love will remain as secret. Ang mga alaala na ayoko ng yungkat. Ang sekreto na mananatiling sekreto at ibabaon ko sa puso ko. Kahit gaano pa kasakit, humihiling muli ako sa kalangitan na sana tuluyan ko na siyang makalimutan. Catherine, papasok ka na sa work. Natigilan ako sa pagsusuot ng sapatos nang tinanong ako ni Tia Teresita. Hawak-hawak niya ang walis habang nakatingin sa akin. Opo, sagot ko at naglakad na patungo sa gate matapos kong sinuot ang sapatos. Maaga ako ngayon kasi maraming mga guest ang darating. Si Theodore, natigilan ako sa pagbukas ng gate at nilingon si Tia. Tulog pa po, magalang ko na sagot at binuksan ang gate. May gatas po na nakahanda sa lamesa, ipainom niyo po sa kanya kapag umiyak. Makakaasa ka, iha, ngumiti siya sa akin at bumalik sa pagwawalis. Sino si Theodore? Siya ang isa sa mga rason kung bakit hindi ko pa rin siya magawang makalimutan. Si Theodore ay ang bunga ng kasalanan namin ni Hunter at nagkatotoo nga ang sinabi niya na baka buntis ako. Buong puso kong tinanggap ang anak ko at hindi ako tumulad sa ina ko na halos isuklam ako. Ayokong maranasan ng anak ko ang naranasan ko. Hindi alam ni Hunter na may anak kami. Bakit ko pa sasabihin? Ako na nga itong gustong lumayo sa kanya. Dito ka lang nalaman na buntis ako. At hindi ko siya makalimutan ng ganon kadali dahil may remembrance siya sa kin. Harris Theodore Ignacio is my 1-year-old son. Halos lahat ay nakuha niya kay Hunter. Hunter has a Spanish blood at pati ilong niya ay nakuha niya kay Hunter. Halos manlumo ako na tanging mata niya lang ang nakuha niya sa kin. At kung titingnan at carbon copy talaga sila. Si Tia Teresita ang nagsisilbing tagabantay niya habang ako ay nagtatrabaho. Siya lang kasi ang makapagkatiwalaan ko kapag tungkol kay Theodore. Good morning, Kathy. Maligayang bati sa akin ni Kyla, may dala na siyang walis. Good morning, pagbati ko pabalik. Darating na ba ang mga bisita? Ngumiti siya sa akin at pinagpatuloy ang kanyang pagwawalis. Mamaya pa, pero may nag-request ng housekeeping sa room number 2, busy ang lahat at mabuti narito ka. Tumango ako at tuluyan nang pumasok sa loob ng resort.
Malaki ang pinagbago ng resort lalo na't binenta ito sa isang maimpluwensyang pamilya. Kaya naman ay mas lalong gumanda ang kabuuan ng resort at dinarayo na ng mga taga-ibang lugar. Kinatok ko ang room 2. Housekeeping. Nakangising sambit ko habang naghihintay sa tapat ng pinto. Patient and polite talaga ang unang rule para sa amin na tumatak na sa isip ko. Bilang isang housekeeper, kailangan kong ibaba ang pride ko at kahit ma-attitude ang guest ay kailangan mo pa rin siyang i-treato ng tama. Halos mapa-atres ako sa gulat nang biglang bumukas ang pinto. Umawang ang labi ko nang masilip ko ang loob at sobrang dami ng kalat. Ngumisi sa akin ang lalaki at nilakihan ang pagbukas ng pinto. "Come here," aya niya at tumalikod sa akin. Huminga ako ng malalim at pumasok na sa loob dala-dala ang mga kagamitan sa paglilinis. Umawang ang labi ko nang makita ko ang mga kalat sa sahig. May mga damit, panty, bra and, nakita ko pa ang isang proteksyon na may. Umiling ako at sinapo ang noo. Hindi ko masabi kung ano ang nakita ko pero direng-diri ako. But then, tahimik kong sinimulan ang paglilinis. Inuna ko ang malapit sa may banyo dahil hindi ko kaya ang mga naririnig at nakikita ko. "Honey, I want a luxurious bag when we get back to the city. I want the expensive one since our night was a bit rough." Umawang ang labi ko sa narinig. "Alright, honey." Kinuha ko ang dustpan at ginamit ang wallis para mailagay sa dustpan ang kondom tsaka nilagay sa trash can. Ang iba pang mga kalat ay mga bote ng alak at may mga chicherya pa. Halos kalahating oras akong naglilinis at nanginginig na ang kamay ko sa mga narinig. "Please, tigilan niyo na yan. Ayoko maging witness." Pumikit ako at nagmamadali sa paglilinis lalo na nang marinig ko ang mahinang daing ng babae. Nang matapos kong linisan ang kwarto ay nagmamadali akong lumabas sa kwarto at pabagsak na sinarado ang pinto. Napahawak ako sa dibdib ko at napapikit. Nag-init ang pisngi ko at bumilis ang tibok ng puso ko. "Okay ka lang ba, Catherine?" Napamulat ako at dali-daling inayos ang sarili. Tumungo ako at sinulyapan saglit ang pinto bago humarap kay Ma'am Rose, ang head namin. Tumungo siya. "Alright, pagsabihan mo ang kasamahan mo lalo na ang chef. We need to be ready dahil may mag-anniversary sa resort kaya magiging busy tayo." Tumungo agad ako at nginitian siya. Tipid siyang ngumiti pabalik at nagpatuloy na sa paglalakad. Ang kanyang kamay ay nasa likuran at formal siyang naglalakad na para bang inobserbahan ang bawat kilos ng mga trabahan. Napabuntong hininga ako at tumalikod na. "Ano yan?" Ang tanong ko. "Para saan?" Kumunat ang noo ko nang makita ko na nagsusulat si Carlo at iba pang kasamahan ko sa isang maliit na papel. Ipinakita sa akin ni Carlo ang papel. "May pa-raffle yung mag-event dito. Sabi ni Ma'am Rose ay sali raw tayo kaya sinulat ko name ko." Paliwanag niya at inagaw ang ballpen mula kay Kayla. "Carlo naman hindi pa ako tapos." Reklamo ni Kayla. Tumawa lang si Carlo at inabot sa akin ang ballpen tsaka papel. "Oh, isulat mo ang pangalan mo. Baka maswerte ka, para kay Baby Carlo." Tinanggap ko ang papel at ballpen at yumuko. Sinulat ko ang pangalan tsaka contact number, iyon lang din naman kasi ang kailangan para sa raffle. Kunot noong kinuha ni Carlo sa akin ang papel at saglit tinitigan ang isinulat ko. "May problema ba?" Nag-alala kong tanong. Binalingan niya ako. "Akala ko ba Catherine ang tunay mong pangalan?" Agad namang lumapit si Kayla kay Carlo at inagaw sa papel at tiningnan. "Hope Caterina Ignacio," basa ni Kayla at agad na pasinghap at gulat akong nilingon. "Grabe, ang taas ng pangalan. Akala ko Catherine lang pangalan mo." Mangha niya akong tiningnan at pumalakpak pa. "Grabe, mabuti ka pa, ang ganda ng palayaw mo, itong kay Carlo, Carla." At humalaklak siya pagkatapos. Umirap si Carlo. "I know right? Kaya maghahanap ako ng fuffables ngayong gabi." Excited na sambit ni Carlo at hinampas ang lamesa. Napailing na lang ako. Silang dalawa ang naging kaibigan ko rito sa Badian Island. Magaan ang loob ko sa kanila at kapag may problema ako kay Baby Theodore ay tinutulungan nila ako. "Tumayo na nga kayong dalawa dyan." Sambit ni Kayla sabay tayo. Tumayo na rin ako at inayos ang damit ko. Hindi man lang ako nakapag-beauty rest. Marteng sabi ni Carlo at inilagay ang papel sa box. Dumating ang bisita habang kami ay naghahanda na sa kanilang event.
Ang iba ay inaayos ang tent habang ang iba ay nagde-design sa stage. Kami naman ay inaayos ang mga kubyertos, pinggan at mga baso. OMG! Tili ni Carlo at siniko ako. May nakita akong poppable kanina. Ngumiti lang ako at nagpatuloy sa paglalagay ng mga baso. Ang mga kubyertos ay nilalagyan ng tissue. Ikaw talaga Carlo, magtrabaho ka na nga lang dyan. Hindi ka pwedeng maglandi ngayon. Pangaral ni Kayla sa kanya at napailing. KJ nitong si Kayla, kulang kasi sa dilig. Nanlaki ang mata ko at napatingin sa reaksyon ni Kayla na ngayon ay inis na inis na. Natawa ako at napailing. Lilipat na sana ako sa isang lamesa nang tinawag ako ni Ma'am Rose. Marahang inilapag ko ang baso sa lamesa tsaka lumapit kay Ma'am. Hello po, Ma'am. Hinila niya ako papalapit sa kanya. Sila na ang bahala riyan. May nag-request ng housekeeping, isa sa mga important guest natin. Tumango ako at sinunod ang sinabi ni Ma'am. Ang pagkakaalam ko ay nasa room 12 ang isa sa mga bisita. Malapit na ang out ko dahil alas 5 lang ako ng hapon, pero dahil busy ang lahat ay okay lang na ma-overtime ako. Dala-dala ang mga kagamitan sa paglilinis ay nagtungo na ako sa ikalawang palapag at tumigil sa room 12. Come in. Isang bar itong boses ang narinig ko mula sa loob. Pinahit ko ang pinto at tahimik na pumasok. Medyo nagulat ako nang makita ko na walang kalat ang buong kwarto. Saan ba ang gusto niyang palilinisan? Good afternoon, housekeeping. Nanatiling nakatalikod sa akin ang lalaki na nakatingin sa bintana. Medyo madilim ang kwarto niya at wala yatang balak buksan ang ilaw. Hindi siya umimik kaya tahimik na lang akong naglilinis. Naisipan ko na silipin ang banyo dahil baka yun ang tinutukoy ng guest na ipalinis dahil wala namang kalat ang kwarto. Pero nang silipin ko naman ay wala namang kalat. Malinis na malinis at hindi pa yata nagamit. Mahina kong sinarado ang pinto. Sir, napasinghap ako at nabitiwan ang wallis nang makita ko kung sino ang nasa harapan ko. Hunter, nanlamig ako at napaatras. Kinikilabutan ako at napalunok. Pinagpapawisan ako habang mariin siyang nakatingin sa akin. Ang kanyang mabilog ngunit malalim na mata ay nakatuon sa akin. Marami ang nagbago sa kanya pero ang kanyang tingin ay parehong-pareho pa rin, nakakalusaw. Bumilis ang tibok ng puso ko. Catherine, yumigting ang panga niya at humakbang papalapit sa akin. Nataranta ako nang wala na akong maaatrasan. Napapikit ako ng padabog niyang isinandal ang kanyang kamay sa pinto at inilapit ang katawan niya sa akin. Yumuko siya upang mailapit niya ang mukha sa akin. Kinorner niya ako. Umangat ang labi niya at manghang pinagmamasdan ako. What a surprise, my love. Ngumisi siya. Are you happy to see me? Napatalon ako ng konti nang inamoy niya ang buhok ko. Napalunok ako nang mahina siyang humalaklak. I still have the impact, eh. I never thought I would see you again. Kumuyam ang kamao ko. Alam kong alam niya na narito ako. Hindi ako ang pipiliin ni Ma'am Rose kung hindi niya alam. Why is he here? I still couldn't get away from my marriage because my wife doesn't want to sign the annulment paper. But then, why did you leave me? Iniwas ko ang mukha ko sa kanya nang inilapit niya ang mukha sa akin, sobrang lapit. Naramdaman ko ang kanyang labi at hininga sa pisngi ko. Sir, napatalon ako nang mahina niyang sinuntok ang pinto. Nakaramdam ako ng takot sa kanya. Nanginginig ang katawan ko. Hahalikan na niya sana ako nang itinulak ko siya ng malakas kaya nakalayo ako sa kanya. I don't know kung ano ang ginagawa mo rito, Hunter, nanginginig ang boses ko. But I hope you will stay loyal to your wife. Napalunok ako at kumirot ang puso ko sa sinabi ko. He chuckled at ngumisi sa akin na parang isang malaking joke ang sinabi ko. Of course, I am loyal to my wife. Tumango ako. That's good. Aalis na ako, sir. Since wala naman akong lilinisan dito. Hindi na siya umimik kaya pinulot ko ang wallis at lumabas na ng kwarto. Sumikip ang dibdib ko at nanunubog ang mata ko. Matapos ko siyang makita ay mahina pa rin ako. Sa kanya pa rin talaga ang puso ko. Pero hindi ko hahayaan na makalapit pa siya sa akin. Natatakot ako na narito siya. Baka malaman niya ang tungkol kay Theodore. Napailing ako habang bumaba sa hagdanan. Hindi ko hahayaan na makuha niya sa kin si Theodore. Nagkamali man ako, pero masyado kong mahal ang anak ko para ipaubaya sa kanya.
Ayokong malaman ng anak ko na bunga siya ng maling pagmamahalan namin ni Hunter kaya gagawin ko ang lahat maging kontento lang siya sa akin.